Hi mga guys, ito nga pala po yung aking project na Honda PCX. Bali, ito nga pala po ng una kong ginawa. Nag-primer po ako muna dito. Ang gamit ko nga pala po ng primer mga guys, K92. Yung transparent. Kasi gawa na po ng subo ko na po itong primer na to. Talagang napakatibay, napakakapit po ng pintura. Try nyo rin kung halimbawa magpipintura po kayong ganito mga guys. At kung halimbawa gusto nyo ibalik yung dating ganda po ng inyong mga inner flarings. At dito po guys, bali nag-primer nga pala po ako dito ng surfacer. Bali nakadalawang patong po ako dito kasi meron pa akong hahabulin dun sa mga malalalim po ng mga gas-gas. Kaya ginawa ko po 2 coat, full coat po na primer po tayo dito. At meron nga pala po sa akin, sinabi dito sa akin si boss na nag-iingay daw yung kanyang likod. Ngayon nakita ko na po kung ano po yung umiingay. Gawa po kasi ng flarings niya po dun sa likod, yung takip po dun sa ibabaw po ng taillight, yung parang bulsa, basag na po. Kaya gagawan ko po ng paraan. Panoorin nyo po mga guys hanggang katapusan kung paano ko po dinikit po yung basag na po na yun. Para kung sakaling meron po kayong mga ganung basag, magkaroon din po kayo ng idea kung paano po siyang gagawin. Doon nga pala po sa mga nagpipintura ng shortcut, at gawin nyo po ng tama po yung nyo pong gagawin. Huwag nyo pong shortcutin. Hindi porket makinis na po yung flarings ay hindi na po kayo magpa-primer. Hindi po dapat po ganon. Mag-primer po na tayo para mas matibay. Bali yung inner flarings mga guys, napinturahan ko na po siya kahapon. Bali ginabi na po ako sa pagpipintura kasi nang tanghali na po ako nag-umpisa. Gawa po kasi nagpumasok pa ako sa motor shop. At ito po guys yung kinalabasan at katapusan po nung ginawa ko po. Bali niliha ko pa po ito ng 400. Kung sakaling gagawa nga pala kayo mga guys ng ganitong texture paint, syempre may mga part po na talagang may tumatalsik na medyo malalaki, may mga maliliit. Yung mga malalaki ayun po yung nagpapagaspang masyado. Pag hinawakan nyo, parang papel de liha. Ngayon, tatanggalin po natin siya ng 400 at naliha ko na po na to. At dito po guys, pipinturahan na naman po natin po siya ng top color po niya. Para sa ganon, lahat po ay pantay-pantay po yung pagka-texture niya. Hindi ko na po sa inyo napakita mga guys kung paano po ako nagtimpla kasi nakalimutan ko i-on. Akala ko naka-on na yung video, yung pala naka-off pa pala. Bali, ang gagawin nyo lang mga guys kung halimbawa magtitimpla po kayo, 1:1. Kung kalahati yung pintura, ganun din kadami yung thinner. Para sa ganon, pagbugan nyo po, tamang-tama lang po yon. At mga 2 dangkal ang layo po ng spray gun. Kung halimbawa magpipintura kayo, medyo i-adjust nyo lang po pabalik yung needle para yung labas ng pintura ay medyo malalaki. Kayo na rin po magtatansya kung gaano po gusto nyo kalaki-laki o medyo maliliit. Doon lang po yung sa needle i-atras nyo, tapos pinakamahinang hangin ang gagawin nyo. Para sa ganon, talagang yung makikita nyo yung drop ng lapag po ng pintura doon sa gagawin nyo po. At dito po guys, magtitimpla na po tayo ng top coat. Ang gamit ko nga pala, K92, yung matte. Ito po yung baso kanina na hindi ko na po sa inyo mapakita. Yung pinagtimplahan po dapat natin doon sa 1:1. Doon din tayo po magtitimpla. Para sa ganon, yung matte na top coat ay medyo magda-dark color po siya. Kasi kapag nakakita po kayo na ito ng top coat na matte, medyo maputi-puti yun. Ngayon, papatayin po natin po siya ng black. Para sa ganon, ang pipintura natin po doon sa inner flarings ay pantay-pantay po ang lahat. At kung nakakita naman kayo na mga matte na pintura, tapos may mga dumi na hindi na natatanggal, ibig sabihin po, hindi po yun na pinturahan po ng top coat po niya. Ito guys, itry nyo po ang top coat na to para sa kahit ilang araw gamitin nyo yung motor ay hindi po talaga madudumihan. Kasi subukan na po ito mga guys, yung aking motor talaga namang never talagang dinikitan o namantsahan ng mga dumi kasi nga gawa na nag-apply po ako ng matte. Kung sakali naman po kayo magpipinturang ganito, magsisecure po kayo lagi sa lahat ng titimplahin nyo po ng pintura. I-strainer nyo po mula sa primer, sa top color nya, kahit po doon sa top coat, strainer nyo para sigurado po na wala po siyang tatalsik na dumi. Lalong-lalo na po dito sa matte, napakaselan po kasi pag may dumikit po ditong dumi, ay hindi nyo na po ito mababapping. Hindi katulad po ng mga glossy, lilihain lang po yan tapos ibabapping. Sa matte, hindi na pwede siya ibapping. At ito na po guys, gaya lang din po kalayo kung halimbawa po kayo magpipintura para sa ganon hindi po magulo po yung pagkapintura nyo po ng texture
paint nyo po. Hindi po siya malunod po ng top coat na i-apply nyo. Bali nakadalawang patong na po ako dito ng top coat para talagang sigurado po talaga na hindi na po talaga to madudumihan kung halimbawa man magamit po ng may-ari. Ibig sabihin ko po doon sa dumi, yung pag halimbawa may dumikit na po na parang kulay puti, hindi na po siya kakapit. Hindi po katulad po ng mga iba, nagpintura ng matte, pag nahawakan po ng maduming kamay o kaya halimbawa may pulbog, pag hawak ay nagkakaroon po siya ng mancha. Ito naman po, hindi po talaga siya magkakaroon ng mancha kasi nga gawa po ng nag-top coat po sa kanya ng matte. At ito na po yung katapusan ng ating ginawa pong texture paint. Bali nilipat ko po dito sa bahay, doon sa ginagawa ko po, talagang medyo masikip na, talagang pinasok ko kasi madami po yung mga inner flarings po talaga ng Honda PCX, lalo na pag nagsama-sama na yung mga outer and inner, talagang hindi na po talaga magkakasya doon, wala na po paglalabahan, kaya pinasok ko na po dito sa aking bahay. Tapos bukas gagawin ko na po yung outer. Kagandahan po dito guys, silver, tapos may nagre-reflect sa kanya parang magenta. Yun po ang gusto ng ating customer kasi dahil yun ang gusto niya, yun ang masusunod. At ito na nga pala po yung sinasabi ko sa inyo po, yung nag-iingay. Bali po basag po yung pinaka-bracket niya po dyan. Ang ginawa ko po dyan, kinaskas ko muna po doon ng pagsungkit po ng circlip. Kasi yun lang po yung nakita ko po dito sa tabi ko. Kaya yun na lang po ang naisip kong pengkaskas. Para sa ganon, kung pag binuhusan ko na po siya ng resin, ay mas malakas pa po yung kapit po niya. Pati yung pinaka-bracket po, kinaskasan ko rin po yan ng circlip. Kasi yung circlip medyo matulis at yun po yung makakalusot po dun sa aking plastic na gagawin. Siyempre dapat meron kayong blue torch mga guys at kunin nyo po yung tamang posisyon. Yung tama, yung talagang offset siya dun sa basag. Hindi po pwede yung pagdikit nyo ay hindi pantay. Dapat pantay na pantay po. Kung anong pagkabasag nya, ganun din po dapat yung pagkadikit. Bago nyo po idikit, sunog muna po kayo ng sa circlip, yung parang paliko, at ayun, papasuin ko po muna po yan sa gilid. Para sa ganun, sa buong paligid niya, paikot sa kanya, ay makakabit na natin po siya ng tama. At pag nainitan na po natin po siya, may butas po yan sa likod, lagyan natin po siya ng masking tape para sa ganun, hindi tumagos po doon yung i-apply po natin na resin. Lalagyan nga pala po natin to ng stop sock para sa ganon hindi po siya lalawa. Yun naman po ang purpose po ng stop sock. Kung halimbawa po gagamit po kayo nito, paghalo nyo po yung stick, itaas nyo, pag bumabagsak pa po siya, lagyan nyo pa po. Dapat po yung hindi na po siya yung babagsak pag nakadikit na po siya doon sa stick na pinanghalo nyo. Talagang sa panahon ngayon, pag hindi ka pa talaga natuto sa dami-dami ng pinapakita na po ng mga technique at binibigay, hindi po katulad dati yung kabataan ko, talaga namang hindi po talaga mapagbigay yung mga tao dati ng mga technique. Talagang dapat silang nakakalam. Hindi po katulad po na ngayon, talagang inilalabas na namin lahat po ng technique, ibinabahagi na namin. Kaya kung halimbawang ikaw ay wala kang talent at wala kang alam, hindi ko na alam kung ano ka. Kasi kung dito, lagi kang nanonood, lahat naman masasearch mo na eh. Lahat ng pwede mong gawin, masasearch mo na. As in lahat po talaga. At ito po guys, yung stop sock na sinasabi ko, pag nakahawak po kayo nito, mas magaang pa po to sa bulak. Talagang sobrang gaang po. Ayun po yung nagpapalapot po ng resin. Ayun po yung nilalagay ko. Para sa ganon yung resin na paglalapagan ko, hindi po siya lalawa. Kasi kung magpupuro tayo dito ng resin ng buhos, sigurado pong lalawa doon sa butas at doon sa pinagdikatan po natin ng masking tape. Kaya ito po yung paraan at ito na po, binabahagi ko na po sa inyo kung paano po ako gumagawa po ng mga ganitong basag. At sana kung halimbawa meron po kayong mga ganitong basag na ganitong panel, gawin nyo mga guys para malaman nyo kung paano po yung pinakamatibay sa pagdidikit po ng mga ganitong basag. Sa ngayon, natapos na natin yung dapat natin gawin. At ito po yung aking hose. At ayun na po sila. Napreparasyon ko na po yan at na-primeran. May hinihintay pa po kami dito isang fender na parating.
para sabay-sabay na natin kung halimbawa pipinturahan. At ito nga pala pa guys, yung isa ko na compressor na maliit, West Pro. Galing, maganda, nasatisfy ako sa iyo. Try nyo rin mga guys, talagang napakatahimik. At dito po guys, natap coat ko na po ito ng 3 coat, full coat. Ngayon lilihain po natin siya. Kung base sa nakikita nyo guys, kung sa iba pwede na po yan, meron pa po yan ilalabas po na ganda. Kung lilihain nyo po siya ng 800, ang gamit ko nga pala pong liha. Step by step po sa lahat po ng project, huwag nyo siya shortcutin para makagawa po kayo ng magandang obra. Ang pinaka key sa lahat po ng project na ginagawa ko, pagkatapos po natin siyang top coatan, lihain po natin po siya ng 800 or 1,000 para makuha po natin at mas gumanda po siya. At eto na po guys, ang finish ng aking project. Honda PCX version 1, high grade white po ang ginamit ko po dito, chameleon. Base color po tayo sa silver, at sa mga inner flarings, nag texture paint po tayo. Doon naman po sa mugs, nag chameleon po tayo ng 4 colors, at doon naman po sa crankcase cover, nag white po tayo, at meron din po siyang high grade po na chameleon white. Maraming pong salamat ulit mga guys, at pasensya kung napahaba po yung video. Pinakita ko lang po step by step. Hanggang sa susunod po na project. Kita kits! Bye bye!